Dear Amihan Stories presents Contract Marriage with My Husband. Written by Jasmine Jail. Kailangan ko magmadali. Hindi nila ako dapat maabutan. Puno ng pag-aalalang sambit ni Melanie sa kanyang sarili habang tumatakbo ng mabilis. Pilit niyang tinatakasan ang mga lalaking humahabol sa kanya, subalit mabibilis din ang mga ito at ang iba ay may mga motorsiklo pang gamit. Huwag ka na mag-aksaya pa ng pagod at tumigil ka na lang sa pagtakbo. Maaabutan at maabutan ka rin namin. Pasigaw na sabi ng isang lalaki na sa tingin niya ay papalapit na ng papalapit sa kanya. Haabutan na nila ako. Kailangan ko pang bilisan ang pagtakbo ko. Muling sambit ni Melanie sa kanyang sarili hanggang sa marating niya ang highway at napatigil sa pagtakbo. Hindi niya alam kung saang direksyon siya tutungo. Yung hindi na siya masusundan pa ng mga lalaking humahabol sa kanya. Pagkuway naisip niya na pwede siyang humingi ng tulong sa mga motorista na dumadaan doon. Pero nagdalawang isip pa rin siya at nagdesisyon na lang na magpatuloy sa pagtakbo. Bahala na kung saan ako dalhin ng mga pako. Sambit niya sa sarili. Pero sa mga oras na yon ay bigla ring sumulpot sa harapan niya ang isa sa mga lalaking humahabol sa kanya na nakamotorsiklo. There you go, sabi ng lalaki na napapangisi pa. Huwag mo nang tangkain pang. Hindi na nito natapos ang sinasabi nang walang sabi-sabing tumakbo siya ng mabilis. Napansin kasi niya na wala pa ang iba nitong kasamahan, kaya naisip niya na baka magawa pa niyang makatakas dito. Nakalayo naman siya ng bahagya sa lalaki, pero ilang sandali pa'y narinig niya ang pag-andar ng motor nito. Bilisan niyo! Habulin niyo siya! Huwag niyo nang hayaang makawala pa sa atin! Malakas sa pagsigaw ng lalaking nakamotorsiklo. Doon lamang niya napansin na nasa likod na rin niya ang iba pang mga lalaki na nakamotorsiklo rin. Gayunpaman ay nagpatuloy pa rin siya sa pagtakbo at binilisan palalo. Bagamat batid niya na sa ilang sandali lang ay maaabutan na siya ng mga ito. Nakamotorsiklo ang mga ito, kumpara sa kanya na 2 paa lang ang gamit. Pumasok siya sa isang kanto pero hindi pa rin siya tinigilan ng mga ito. Hanggang sa makaramdam na siya ng pagod at unti-unti nang nanghihina ang tuhod niya. Handa na siyang sumuko nang may biglang humablot sa kanya at dinala siya sa gilid ng isang establishmento. Ikinulong siya nito sa malalaki nitong bisig at malapad na dibdib. Kasabay ng pagtakip nito sa bibig niya gamit ang isa nitong kamay. Shh! Huwag ka maingay! Pabulong na sabi ng lalaki matapos itong tanggalin ang kamay na nakatakip sa bibig niya at inilagay ang isa nitong daliri sa mga labi nito. Ilang sandali pa'y nakita niya na lumagpas ang ilan sa mga lalaking nakamotorsiklo. Siguradong hindi siya nakita ng mga ito. Pero mayroong isa na tumigil sa tapat nila mismo kaya kinabahan siya. Hindi naman sila nakikita nito dahil nakakubli sila sa malaking signboard na naroon. Sigurado akong dito banda siya, biglang nawala. Sambit ng isa sa mga lalaking humahabol sa kanya. Naramdaman ni Melanie ang muling pagtakip ng lalaking kasama niya sa bibig niya gamit ang isa nitong kamay. Mukhang nag-aalala ang lalaki na baka makagawa siya ng ingay. Aware naman siya roon kaya naging maingat din siya. Kahit mahinang ingay lang kasi ay siguradong matutuntun sila ng mga lalaking humahabol sa kanya. Siguradong nandito lang siya sa paligid. Sige na! Halughugin niyo ang buong lugar. Hanggang sa makita niyo siya. Muling sabi ng lalaking nakamotorsiklo na nagsisilbing leader ng grupo. At nagdulot yun ng sobrang kaba kay Melanie. Habang kinakabahan siya ng sobra, ang lalaking nasa tabi niya ay kalmado lang na nagtatype sa cellphone nito. Paano nito nagagawa makipag-chat pa sa ganitong sitwasyon? Aniya sa sarili habang tinititigan na masama ang lalaki. Ilang sandali pa'y tumigil na ang lalaki sa pagtatype sa cellphone nito at ibinalik na ulit yun sa bulsa ng pantalon. Bumaling to ng tingin sa kanya kaya agad siyang napaiwas ang tingin. Pagkuway inikot naman ng lalaki ang tingin nito sa paligid nila. 2 nakamotorsiklo na lalaki na lang ang naroon sa tapat nila at ang iba ay nagsimula ng maghanap sa ibang parte. Ilang sandali pa'y bumaba ang isang lalaki sa motorsiklo nito na tila ba mayroon itong biglang napansin. Pagkuway nagsimula itong maglakad patungo sa kinaroroonan nila. Malapit na ito sa kanila at ilang hakbang na lang
ay siguradong makikita na sila nito. Nang biglang may tumigil na puting van sa tapat nila at nasa 8 kataong nakaitim ang bumaba mula roon. Dumiretso ang dalawa sa kinaroroonan nila habang ang iba ay hinarap ang mga lalaking nakamotorsiklo na humahabol sa kanya. "Let's go, Sir Gavin!" Agad na sabi ng isang lalaking nakaitim na nakabaling ng tingin sa lalaking nasa tabi niya na tinawag nitong Sir Gavin. "Alalayan niyo siya." Agad namang utos ng lalaking nagngangalang Gavin at ang tinutukoy nitong aalalayan ng mga lalaking lumapit ay siya. "Sabihan mo rin ang iba na sila na ang bahala sa mga lalaking nakamotorsiklo. Make sure na hindi na sila makakasunod pa." Dagdag pa nito. Pagkatapos magsalita ni Gavin ay naramdaman na lang ni Melanie na hinawakan nito ang kamay niya. Mahigpit, na para bang may isang bagyong paparating. Pagkatapos ay hinila na siya nito at naglakad patungo sa puting van. Hindi man lang napansin ng mga lalaking humahabol sa kanya na nakapasok na sila sa sasakyan dahil sa mga nakaitim na lalaking humarang sa mga ito. Isa lang sa mga tauhan ni Gavin ang sumunod sa loob ng sasakyan at yun ay ang driver nito. Pagpasok ay agad na nitong pinaharurot ang sasakyan papalayo sa lugar na yon. Sino ba tong lalaking to? Miyembro ba siya ng isang malaking gang? O baka naman, he's a mafia boss? Oh my God! Ani Melanie sa kanyang isip habang nakahawak sa kanyang dibdib at mariing nakatitig sa katabing lalaki. "Mukha ba ako masamang tao at kung makatitig ka, parang gusto mo akong sakalin?" Napukaw ang kamalayan niya at dali-daling umiwas ang tingin matapos marinig ang sinabing yun ng lalaki. Napanguso siya bago sumagot sa lalaki. "Malay ko ba kung kasama ka ng mga lalaking yun na humahabol sa akin?" Sagot niya rito. Nakita niya ang pagkunot ng noon nito. "Itong mukhang to, pinagdududahan mo? Grabe ka naman, miss. Tinulungan na nga kita." Sabi ng lalaki na mukhang napikon dahil sa sinabi niya. Kaya naman hindi na niya ito pinatapos sa pagsasalita at agad na siyang sumagot dito. Salamat, agad niyang sabi at inuyuko pa ng bahagya ang kanyang ulo para ipakita rito ang pagiging sincere niya. Nakikita naman niya sa lalaki na mabuting tao ito at mukhang wala namang gagawing masama sa kanya. Medyo naaalibadbaran lang siya dahil sa sinabi nito kanina. Feeling niya ay masyado itong presko at may pagkamayabang din. Yun lang naman ang first impression niya rito. At kung isa nga itong mafia boss, ay natural lang naman na gano'n ang personality nito. Ano ba kasi ang nangyari? Bakit hinahabol ka ng mga lalaking yun? Usisa sa kanya ni Gavin. Nagdalawang isip siya kung magkwekwento sa lalaki. Hindi niya naman kasi ito kilala at ngayon lang sila nagkita. Hindi rin alam kung anong klaseng tao ba ito. Gusto nila akong pagsamantalahan, kaya tumakbo ako palayo sa kanila. Yun na lang ang isinagot niya rito. Nagpasya siya na huwag nang sabihin ang buong detalye ng pangyayari. Ganun ba? Napatangutangong sagot ng lalaki. Then you're safe now, kaya huwag ka na mag-alala. Sumilip si Melanie sa labas ng kotse at napansin niya na medyo malayo na ang narating nila. Naisip niya na marahil hindi na sila masusundan pa ng mga lalaking humahabol sa kanya. Pakitigil ng sasakyan, bababa na ako rito. Hiling niya sa lalaki at ipinatigil naman ito ang sasakyan. Bababa na sana siya na magsalita ang lalaki, kasabay ng paghawak nito sa balikat niya. Sandali! Don't you think na masyado pang delikado kung bababa ka rito? Paano kung nasundan nila tayo? May mga motorsiklo sila, remember? Natigilan siya matapos marinig ang sinabing yun ng lalaki. May point naman ito kahit pa gusto sana niyang ikatwiran na may mga tauhan naman ito na humarang sa mga lalaking yun na humahabol sa kanya. Kung gusto mong lubos na matiyak ang kaligtasan mo, pwede kang sumama sa akin. You can stay in my place for the meantime. Pagpapatuloy ng lalaki. Napatingin si Melanie sa lalaki at saktong nakatingin naman ito sa kanya kaya nagtama ang kanilang mga mata. Nagkatitigan sila ng ilang segundo at nakita naman niya ang sincerity sa mga salitang binitiwan nito. Hoy! Untag nito sa kanya. I'm asking kung sasama ka ba o hindi. Pagpapatuloy ng lalaki. Kung masisiguro ko naman ang safety ko kapag sumama ako sa'yo, then yes, sasama ako.
Medyo nahihiya pang tugon niya rito. Pagkatapos ay umayos na siyang muli ng kanyang upo at ikinabit ang seatbelt sa kanyang katawan. Hindi na sumagot pa ang lalaki at inutusan na lang ang driver na ipagpatuloy ang pagmamaneho. Namangha si Melanie sa laki ng bahay matapos nilang makapasok sa loob. Para yung mansyon at ang lalaking tumulong sa kanya ay ang prinsipe na nakatira roon. Manang Susan, pwedeng pahanda ng damit na pwede niyang masuot. Dagdagan mo na rin ang lulutuin mo for dinner. Agad na utos ng lalaki sa may edad ng kasambahay na lumapit sa kanila. Apo, Sir Gavin, masusunod po. Agad na sagot na kasambahay, bagamat halata sa mukha nito ang pagtataka. Yes, she's... Ipapakilala sana siya ng lalaki sa kasambahay pero bigla itong napatigil. Sa kadahilanang hindi pa nila kilala ang isa't isa. Ano nga palang pangalan mo? Pabulong na tanong ng lalaki sa kanya matapos itong ilapit ang bibig sa tenga niya. Melanie ang pangalan ko. Sagot niya at pagkatapos ay lumayo siya ng bahagya sa lalaki. Yun ay matapos magsitindigan ang mga balahibo niya dahil sa pagtama ng hininga nito sa leeg niya. Napatango-tango naman ng lalaki at pagkatapos ay muli itong bumaling ng tingin sa kasambahay. She's Melanie, Manang Susan. She will stay here for the meantime. Kaya pakiasikaso na lang siya. Seryosong sabi ng lalaki. Agad namang sumunod ang kasambahay at inakay pa siya para samahan sa kwarto na gagamitin niya pansamantala. Nakakailang hakbang pa lang sila nang muling nagsalita ang lalaki at tinawag ang pangalan niya. Agad naman siyang lumingon. Nakasunod pala sa kanila ang lalaki. I'm Gavin Clyde Enriquez. Pagpapakilala ng lalaki habang nakangiti sa kanya. Nice to meet you, Melanie. Kasabay na yung paglalahad nito ng kamay sa kanya. Nice to meet you too, Gavin. Tinugunan naman niya ang pakikipagkamay ng lalaki. Pero nang nagdikit ang mga kamay nila, ay para bang nakaramdam siya ng kakaiba. Lalo na nang pisilin nito ng bahagya ang kamay niya. Para bang nakuryente siya bigla at ang pag-spark na yon ay dumaloy hanggang sa puso niya. Dahilan para bumilis ang pagtibok nun. Tumindi pa yon nang bigyan siya nito ng malapad at maaliwalas ng ngiti. Napako ang tingin niya rito at noon lang din niya napansin na sobrang gwapo pala nito kapag nakangiti. At ang first impression niya rito na mayabang at presko ay para bang unti-unti nang naglalaho. May dumi ba ako sa muka? Dali-dali niyang binawi ang kamay mula sa lalaki, kasabay ng pag-iwas niya ng tingin. Sasama na muna ako kay Manang patungo sa kwarto na gagamitin ko, para makapagbihis na rin ako. Wika niya kasabay ng pagtalikod sa lalaki. Matapos niyang maisuot ang damit na ibinigay ni Manang Susan, ay lumabas na siya mula sa kwarto at dumiretso sa kusina. Habang naglalakad ay napansin niya na parang kakaiba ang titig sa kanya ng lalaki, kaya nakaramdam siya ng bahagyang pagkailang. Parang huhubaran na ako ng mga titig nito Bulong niya sa kanyang sarili. Umiwas lang ito ng tingin na makalapit na siya rito at naupo sa katapat nitong upuan. Come on, let's sit. Alok ni Gavin. Nakailang subo na ito ng pagkain nang mapatigil ito at mapatingin sa kanya. Ayaw mo ba kumain? Hindi mo ba gusto ang niluto ni Manang Susan? You can tell me right now kung anong gusto mong kainin para may paluto ko. Inirapan lang niya ang lalaki at hindi nagbigay ng sagot. Naroon na naman kasi ang pagyayabang sa timbre ng boses nito. Kung magsalita ang lalaking to, para bang napaka-inosente. Akala mo naman hindi ako pinasadahan ng tingin kanina na may halong pangmamanyak. Bulong niya sa kanyang sarili. May sinasabi ka ba? Bahagya siyang nagulat nang marinig na nagtanong ang lalaki. Are you perhaps cursing me right now? Patuloy ng lalaki sa pagtatanong. No. Agad na sagot niya kasabay na pag-iwas niya ng tingin dito. Ang sabi ko, sa tingin pa lang, nasasarapan na ako. What if pa kaya kapag natikman ko na? Pagkatapos magsalita ay nagsimula na rin siyang sumubo ng pagkain. Good to hear. Sige, enjoy mo lang ang pagkain at magpakabusog ka. Sagot ni Gavin. Pagkatapos kumain ay nagmamadaling umalis ang lalaki na para bang may importante itong pupuntahan. At hindi na niya ito nakita pa hanggang sa sumapit ang hating gabi.
Nakahiga na siya sa kama pero hindi pa rin siya makatulog. Sariwa pa rin sa alaala niya ang mga nangyari sa kanya bago siya nakarating sa bahay na yon. Tumingin siya sa oras at napailing na lang nang makita niya na alauna na pala. Pero hindi pa rin siya makatulog. Bumangon siya at naisipang pumunta sa kusina para uminom ng tubig. Pagdating niya roon ay nagulat siya nang makita si Gavin na nakahandusay sa sahig. "Oh my God! What happened?" Natatarantang wika niya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Kung lalapitan ba niya ito o sisigaw para humingi ng tulong. "Patay na ba to? Anong gagawin ko?" Dagdag pa niya na ang sarili lang naman ang kinakausap. Ilang sandali pa'y kumilos ito kaya nakahinga siya ng maluwag. Sigurado na siya ngayon na buhay pa ang lalaki. Ang kailangan na lang niyang alamin ay kung ano ang nangyari rito. Kaya naman nilapitan niya ito at bahagyang tinapik ang balikat. "Hoy, anong nangyari sa'yo? Okay ka lang ba?" Nag-aalalang tanong niya sa lalaki. Hindi sumagot si Gavin. Sa halip ay hinawakan nito ang batok niya kaya nagulat siya. At mas lalo pa siyang nagulat nang hatakin nito ang ulo niya papalapit sa mukha nito. Dahilan para mawalan siya ng balanse at bumagsak siya sa ibabaw ng katawan nito. Muntik pang maglapat ang mga labi nila sa isa't isa. Mabuti at nakaiwas siya kaya ang pisngi lang niya ang tumama sa mga labi nito. "What are you doing? You're drunk!" Reklamo niya. Tatayo na sana siya pero muli siyang hinawakan ni Gavin at hinila palapit dito. "Bastos ka!" Akmang sasampalin niya ito pero nahuli nito ang kamay niya. "Bitawan mo ako!" Ang isang kamay naman sana ang gagamitin niya pero nahuli rin yun ng lalaki. At kasabay nun ay ang puwersahang pakikipagpalit nito ng pwesto sa kanya. Siya naman na nakahiga ngayon at ang lalaki ang nasa ibabaw niya. Halos hindi siya makagalaw dahil sa paglock ng magkabilang hita nito sa katawan niya. Habang ang dalawa niyang kamay ay hawak pa rin ito at ipinako ang mga yun sa sahig. What are you trying to do, Mr. Enriquez?" Kinakabahan na tanong niya. "I'm warning you. Kung ano man ang binabalak mong gawin, you better think twice. Hindi mo ako kilala!" Dagdag niya sa matigas na boses habang pinanlilisikan niya ito ng tingin. Wala itong ibinigay na sagot sa kanya at wala rin naman itong ibang ginawa. Ngumiti lang ito ng malapad habang nakatitig sa kanya. Pero kakaiba ang mga tingin nito. Tingin na parabang wala namang halong kamanyakan. "Napakaganda mo naman, Melanie. Hulog ka ba ng langit para sa akin?" Wika ni Gavin habang nakatitig pa rin sa kanya. "You're drunk, Mr. Enriquez." Mahinang sabi ni Melanie habang kinakabahan pa rin sa maaaring mangyari sa kanya. Bagamat nakikita naman niya sa mga mata ng lalaki na parang wala naman itong intensyong gumawa ng masama, ay natatakot pa rin siya, lalo na't lasing ito. Maraming pwedeng mangyari kapag pumasok ang espiritu ng alak sa isip ng isang lalaki. "You're really beautiful. You're the most beautiful woman I've ever seen in my life." Patuloy ng lalaki, dahilan para mapangiwi siya. Bukod kasi sa naaamoy niya ang alak mula sa bibig nito, ay naiinis din siya kapag nakakarinig ng mga ganong kakornihan. Iba rin ang trip ng lalaking to kapag nalalasing ha. Bulong niya sa kanyang sarili. "To be honest, I want to kiss you right now. Can I have a taste of your sweet and kissable lips, Melanie?" Patuloy ni Gavin habang nakatutok pa rin ang mapupungay nitong mga mata sa kanya. "Don't you dare!" Aalma pa sana siya pero sinimulan nang ilapit ng lalaki ang mukha nito sa kanya. Kaya naman dali-dali niyang iniiwas sa mukha rito, kasabay ng pagpikit ng mga mata. Wala namang mga labi na dumampi sa mukha niya. Sa halip ay ang buong katawan ng lalaki ang bumagsak sa kanya na parabang nakatulog na ito ng tuluyan. "Hoy, Gavin!" Reklamo niya habang niyuyugyug niya ng bahagya ang lalaki. "Alam mo bang ang bigat-bigat mo? Kaya umalis ka na dyan sa ibabaw ko." Dagdag pa niya. Subalit hindi man lang gumalaw ang lalaki. Ni sumagot ay hindi nito ginawa. Kaya naman inipon na niya ang buo niyang lakas para maitulak ito palayo. At doon lang niya nakumpirma na nakatulog na nga ito. Nahihiya siya nagisingin pa si Manang Susan kaya siya na ang nag-asikaso rito.
Pinunasan niya muna ang katawan nito ng tubig gamit ang puting towel na nakita niya sa loob ng kwarto na ipinagamit sa kanya. Pagkatapos ay ginawa niya ang lahat na makakaya niya para madala ito sa kwarto nito. Mabigat man ang lalaki ay kinaya pa rin niya itong buhatin. Dahan-dahan lang at sa bandang huli ay nakarating din sila. 9:00 na kinaumagahan. Nakapaghanda na rin si Melanie para sa agahan, sa tulong ni Manang Susan. Pero hindi pa rin lumalabas ang kwarto si Gavin. Siguro matindi pa ang hangover na nararamdaman niya. Ano kaya ang pwede kong gawin? Kausap niya sa kanyang sarili. Kabaliwan man sa tingin niya ang naiisip, pero sa bandang huli ay napagpasyahan pa rin niya na puntahan ang kwarto nito para katukin at tanungin kung okay lang ito. Sasabihin niya na rin na mag-almusal na ito bago pa man lumamig ang pagkain. Nasa harap na siya ng kwarto ng lalaki nang biglang bumukas ang pinto at tumambad sa kanya ang half-naked na si Gavin. Bagong shower ito dahil basa pa ang buhok nito at nasa leeg pa nito ang tuwalyang pinampunas. Bagamat nakasuot na ito ng shorts, ay naiilang pa rin siya dahil sa wala itong pangitaas na kasuotan. Subalit ang mga mata niya ay nagpupumilit na tumingin sa mga abs nito, sa dibdib nito na parang napakatigas kapag hinawakan, at may konti rin yung buhok na parang ang sarap paglaruan. Dinala rin siya ng mga mata niya sa naglalakihan nitong mga muscles na lalong nagpapakisig dito at nagdadagdag ng sex appeal dito. Huy! Untag nito sa kanya. Doon lang niya na-realize na napapatulala na pala siya. Halos hindi niya alam kung ano ang isasagot niya rito. Anong ginagawa mo rito? May kailangan ka ba? Nakakunot ang noo na tanong ni Gavin. Gising ka na pala. Akala ko kasi tulog ka pa. Kakatukin sana kita. Sagot niya rito at pagkatapos ay ngumiti siya. Bagamat pilit lang yon, at ang gusto sana niya ay pandilatan ito at kutusan sa ulo. Sinaasal kasi nito ngayon ay para bang wala itong ginawa kagabi. So bakit nga? May kailangan ka ba? Muling tanong ni Gavin. Ang sungit mo naman ang aga-aga. Pagtataray niya rito. Ipinagluto ka kasi namin ng almusal, baka sakali lang naman na magustuhan mo. Pagpapatuloy niya at pagkatapos ay pinaikot niya ang kaniyang mga mata. Saka ito tinalikuran. Maglalakad na sana siya palayo nang muling magsalita ang lalaki. Sandali, Melanie. Kasabay ng pagtawag ni Gavin sa kanya ay ang paghawak nito sa isa niyang kamay. Muli niya itong nilingon at ang nakakabaliw na naman itong ngiti ang tumambad sa kanya. May proposal sana ako sa iyo. Pwede kang tumanggi pero matutuwa ako kung tatanggapin mo. Ani Gavin sa seryosong boses. Ano yan? Business ba yan na trabaho? O baka naman networking? May pagkapilosopong sagot niya. Come inside. Alok nito sa kanya at pagkatapos ay nauna na itong pumasok sa loob ng kwarto nito. Nagdadalawang isip siyang sumunod dahil hindi naman niya alam kung ano ang nasa isip nito. Baka mamaya ay halayin pa siya nito. Kahit nagwapo pa ito, ay hindi pa rin siya makakapayag. Don't worry, Melanie. Wala naman akong gagawing masama sa'yo. You're not my type, actually. Pagpapatuloy ng lalaki. Dahilan para muli siyang makabalik sa katinoan. At ang huling mga salitang binitiwan nito ay daig pa sa suntok ng tumama sa kanya. Not my type daw. Gusto mo nga akong halikan kagabi. At sinabi mo pa na hulog ako ng langit para sa'yo. Bulong niya sa kanyang sarili. Nasigurado naman siya na hindi narinig ng lalaki. Sa huli ay sumunod din siya sa lalaki sa loob ng kwarto nito. Maupo ka. Alok nito sa kanya. Wala namang upuan doon kaya sigurado siya na ang gustong sabihin nito ay maupo siya sa kama nito. Nag-overthink naman tuloy siya kung ano ba talaga ang balak nito sa kanya. Ilang sandali pa'y may kinuha si Gavin mula sa drawer na nasa tabi ng kama nito. Isang folder at isang ballpen. Pagkatapos ay inabot nito sa kanya ang mga yon. It's a contract. Tipid na wika ni Gavin. Agad naman niyang binuksan ang folder at tiningnan kung anong nilalaman nun. A contract marriage? Nanlaki pa ng bahagya ang mga mata niya matapos niyang mabasa kung anong nasusulat doon. Ano to? Yes, Melanie. A contract marriage.
Kung pipirmahan mo yan at tatanggapin, magpapakasal tayo at dito ka na rin titira. Pagkumpirma ni Gavin. Pero huwag ka mag-alala. Magiging mag-asawa lang tayo sa papel. Hindi naman natin gagawin ang ginagawa ng mga totoong mag-asawa. You know what I mean? Agad nitong pahabol. Hindi agad siya nakasagot. Naguguluhan pa rin siya at nagtataka kung bakit sa dinami-rami ng mga babae, siya pa ang napili nitong alokin. Dahil ba rito kaya siya tinulungan nito noong gabing hinahabol siya ng mga kalalakihan? But if ever you want it, we can actually do it. Narinig niya ang pahabol na sabi nito, kaya pinandilatan niya na ito. Bakit kailangan mo pa nito? Bakit hindi ka nalang maghanap ng babae na pakakasalan mo talaga at makakasama mo hanggang sa pagtanda mo? At bakit ako? Sunod-sunod na tanong niya rito. Kailangan yan para maging maayos sa lahat. Para kapag tapos na ang kontrata at kailangan na natin maghiwalay, kung sakali mang balaki mo na maghabol sa akin, hindi mo na magagawa. At kung bakit hindi na lang ako maghanap ng babae makakasama ko talaga hanggang sa pagtanda ko, it's simply because ayaw ko pa. Masyado pa akong bata para sa ganyang isipin. Gusto ko pang i-enjoy ang buhay ko. At kung bakit ikaw ang pinipili ko, well, sa ngayon kasi ikaw ang pinakamalapit sa akin. I'm almost running out of time. Masyado na ako pine-pressure ng parents ko at pinipilit na magpakasal sa isang arranged marriage. Kaya kailangan ko ng babae magpapanggap na asawa ko. Mahabang litanya ni Gavin. Don't worry, dahil babayaran naman kita. Once na pirmahan mo ang kontrata na yan, ide-deposit ko kaagad ang pera sa account mo. Kung gusto mo naman ng cash, ibibigay ko kaagad sa'yo, ora mismo. Dagdag pa nito. At para mas maging makatotohanan ng pagpapanggap, kailangan magpakasal. Don't you think it's a bit ridiculous? Magiging married woman ako in an instant. Paano na ang buhay ko, ang single life ko? Question niya sa lalaki. Magpapanal tayo matapos mag-end ng kontrata. Agad na sagot ni Gavin sa seryoso pa ring boses. Ano naman ang magiging ko rito? Hindi naman pwede na sa'yo lang papabor ang kontratang to. Question pa rin niya. Of course, mayroon kang magiging dito. Sumeryoso pa lalo ang ekspresyon ni Gavin habang nakaharap sa kanya. The moment na pirmahan mo ang kontrata na yan, you will be able to live a comfortable life. Secured na rin ang safety mo at siguradong hindi na ulit mangyayari yung insidente na may mga lalaking humahabol sa'yo. Ako mismo ang poprotekta sa'yo. Ngumiti pa ito sa kanya pagkatapos magsalita. Talaga lang ha? Yun lang ang komentong ibinigay niya sa lalaki. Parang nakukulangan siya at hindi gaanong satisfied sa mga narinig niya. It's a win-win situation, di ba? Kumpiyansang saan ni Gavin. I'm not sure. Hindi pa rin kumbinsidong sagot niya. Hanggang kailan naman ang kontratang yan? Seryosong tanong niya. 5 years. Agad na sagot ng lalaki. Sapat na siguro ang 5 taon para makalimot ang parents ko sa arranged marriage na gusto nila para sa akin. And for sure, sa loob ng 5 taon, nakapag-establish ka na rin ang sarili mong buhay. Makakabalik ka na sa family mo ng proud and successful sa buhay. Dagdag pa nito. How could you be so sure of that? Agad naman niyang tanong. Pero sige, papayag ako kung 3 years lang ang kontrata. Masyadong matagal ang 5 years. Baka ma-inlove ka na sa akin yan. Napatawa ng mahina ang lalaki. Ibig bang sabihin yan, pumapayag ka na at pipirmahan mo na ang kontrata? Parang na-excite din ito bigla at kita niya yon sa ekspresyon nito habang nagsasalita. Pinag-iisipan niya na rin talagang pumayag. Makakatulong nga naman ito sa sitwasyon niya ngayon at naniniwala rin naman siya na mabibigyan nga siya ng proteksyon ng lalaki. Pero masyado talaga mahaba ang 5 taon. Gaya nga ng sinabi niya sa lalaki, baka ma-inlove na ito sa kanya sa loob ng mga panahon na yon. Subalit ang talagang ikinababahala niya ay ang kabaliktaran nun. Baka hindi niya mapigilang mahulog dito, lalo na't napakagwapo nito at napakatikas ng katawan, at mukha ring maalaga ito. Pumapayag ka na ba, Melanie? Muling tanong ng lalaki. 3 years lang. Napapailing naman si Gavin na tila ba hindi sang-ayon sa kondisyon niya. Sandali itong nag-isip bago nagsalitang muli. 4 years. Wika nito. 3.5 years? Apila niya. Okay, deal.
Agad nitong sagot at pagkatapos ay lumapit ito sa kanya at itinuro kung saang banda siya pipirma. Hindi na nga rin niya pinatagal pa at pinirmahan na niya ang kontrata. Ibig sabihin, magpapakasal siya sa taong ito at sa loob ng 3.5 years, magiging isang married woman siya. Bukas na bukas din, magpapakasal tayo sa civil. Ako na ang bahala sa preparations at isusot mo. Regarding sa requirements para maging legal ang kasal, iutos ko na lang sa mga tauhan ko. Wala ka nang iintindihin. Wala rin naman akong iimbitahan kundi ang 2 kong kaibigan na magiging witness natin sa kasal. Pagpapaliwanag ni Gavin. Napatango-tango naman siya bilang tugon dito. If ever naman na mayroon kang gustong imbitahan sa family mo, pwede naman. Pwede mo silang papuntahin dito sa bahay. Pagpapatuloy ng lalaki. Bigla namang gumuhit ang kalungkutan sa mukha niya matapos niyang marinig ang salitang pamilya. Wala naman. Tipid na sagot niya rito. Anyway, ang marriage license ay kailangan. Huwag mo nang intindihin yan. Ako na ang bahala dyan. Kaibigan ko mayor sa lugar na to. Fine. Tugon niya. Gusto mo bang ihatid muna kita sa inyo? Baka gusto mo magpaalam muna sa mga magulang mo. O baka may mga gamit kang gustong kunin at dalhin dito. Pagpapatuloy ni Gavin. Mayroong pag-aalala sa boses nito. Marahil ay napansin nito ang pangingilid ng mga luha sa mga mata niya. Bagamat nagawa naman niyang mapigilan ang tuluyang pagbagsak ng mga yun. Hindi na kailangan at wala rin akong gamit na kukunin sa bahay. Sagot niya rito na may pagtataray sa kanyang boses. Pagkatapos ay tinalikuran na niya ito at nagsimulang maglakad palayo. May sinabi ba akong hindi mo nagustuhan? Narinig pa niyang sabi ni Gavin pero hindi na niya ito pinansin pa. Dire-diretso lang siya sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa kanyang kwarto. At doon niya hinayaang bumuhos sa mga luha mula sa kanyang mga mata. I'm sorry, Mom, Dad. Kung bigla na lang ako nagdesisyon ng ganito. Kung hindi ko malang sinabi sa inyo ang lahat ng to. Kausap niya sa sarili. Dumating ang araw ng kasal at nasa loob na sila ng tanggapan ng alkalde ng syudad. Kung ang karamihan sa mga babaeng ikakasal ay pinaghalong kaba at excitement ang nararamdaman, siya ay hindi ganon. Yun ay dahil wala naman silang damdamin para sa isa't isa. Wala ring ibang tao roon, kundi ang 2 kaibigan ni Gavin na naroon para maging witness. Isang babae at isang lalaki na paminsan-minsan ay sumusulyap sa kanya. Pagkatapos ay bibigyan ng pilyungiti si Gavin. Loko rin ng mga tuwa. Pabulong na sabi niya sa kanyang sarili. Nahuhulaan niya kung ano ang nasa isip ng mga ito, kaya napangisi siya ng bahagya. Assuming ang mga to, wala namang honeymoon na magaganap. Hindi pa naman ako nawawala sa katinuan para isuko na ang pagkabirhin ko sa Gavin na yan. Aniya sa isip. Matagumpay ang kasalang naganap at walang aberyang nangyari. Pagkatapos ay bumalik na sila sa bahay ni Gavin. Pagpasok nila sa loob, ay laking gulat niya nang sumalubong sa kanila ang isang medyo may edad ng babae at may kasama rin itong lalaki na parang kaedad rin nito. Anong ibig sabihin nito, Gavin? May timbre ng galit sa pagtatanong ng babae matapos nitong makalapit kay Gavin. May hawak itong cellphone at may kung anong ipinakita kay Gavin. Ipaliwanag mo sa amin kung anong ibig sabihin ng litratong yan. Patuloy ng ginang sa matigas pa rin na boses. Kung ano man ang nakikita mo sa picture, Mommy, yun na yun. Hindi ko na kailangan pa magpaliwanag. May pagkasarkastiko na sagot ni Gavin matapos nitong pagmasdan ang larawan sa cellphone na ipinapakita ng ina nito. So totoo nga ang post ni Mayor Pascual sa social media account niya? Ang lalaki may edad ang nagsalita, na sigurado siyang ama ni Gavin. Bakit mo namang ginawa to, anak? Alam mo namang... Pagpapatuloy pa sana nito sa pagsasalita, pero natigil yun nang biglang sumabad ang asawa nito. Ito ba yung babae? Ang babaeng pinakasalan mo? Nagulat siya nang sa kanya naman bumaling ang ginang at pinanlisikan siya ng tingin. She's Melanie Vasquez, and she's my wife now. So please, respect her, Mom. Ani Gavin sa ina. Pero nagulat si Melanie nang isang malakas na sampal ang ibinigay sa kanya ng ina ni Gavin. Napahawak siya sa kanyang pisngi nang maramdaman niya agad ang sakit doon. What are you doing, Mom? Agad namang pumagitna si Gavin at hinarangan ang ina nito.
Pagkatapos ay humarap naman ito sa kanya at tiningnan ang namumulo niyang pisngi. "Are you okay?" Puno ng pag-aalalang tanong ni Gavin sa kanya. Hinawakan ito ang pisngi niya. Ayaw man niyang aminin ay nadala siya sa ipinapakita nitong concern. Hindi siya sumagot dahil ang totoo ay gulat na gulat siya at hindi niya inaasahan na gagawin yun sa kanya ng ina nito. "Makinig ka sa akin, malanding babae. Kung ang habol mo lamang ay pera, kaya mo pinakasalan ng anak ko, ako na mismo ang magbibigay sa'yo. At sobra-sobra pa. Hindi ka na maghihirap. Basta layuan mo lang ang anak ko." Nalilisik pa rin ang mga mata na sabi ng ina ni Gavin sa kanya. Gusto niya itong sagutin at depensahan ang kanyang sarili. Pero nagsalita na si Gavin. "Stop it, Mom! Melanie is my wife, kaya dapat mo siyang respetuhin." Tumaas na rin ang boses ni Gavin. Hindi na nito nakontrol pa ang sarili. "At respetuhin niyo rin sana ni Dad ang desisyon ko. Hindi yung kayo na lang lagi na susunod." Pagpapatuloy nito. Magsasalita pa sana ang ina ni Gavin, pero pinigilan na ito ng asawa. "Let's go, Flor! Saka na lang tayo mag-usap kapag pareho ng malamig ang mga ulo niyo." Awat ng ama ni Gavin sa asawa nito. Pagkatapos ay sinimulan na nitong akayin ang asawa paalis. "Hindi pa tayo tapos, babaeng malandi!" Imbis ay sabi ng ginang sa kanya bago ito tuluyang makaalis. "Mawalang galang na po. Ang totoo po kasi, kaya ako pinakasalan ng anak niyo dahil mahal ko siya at siya ang gusto kong makasama habang buhay. Kaya pasensya na po dahil hindi ko matatanggap ang pera niyo. Hindi ko po yung kailangan. Ang tanging kailangan ko lang sa buhay ko ay si Gavin." Hindi na niya napigilan pa ang kanyang sarili na sagutin ang matandang babae. Lumabas ang pagkamalgita niya at may panunuyapan niya itong tiningnan bago siya tumalikod dito. "Abay, bastos na babaeng!" Hindi na natapos pa ang gustong sabihin ng ginang at ang plano nitong pagsugod sa kanya nang harangin na ito ni Gavin. "Please, Mom, umalis na muna kayo. It's supposed to be our honeymoon." Wika ni Gavin habang inaakay ang ina palayo at tumutulong na rin ang ama nito. Nanlaki ang mga mata niya matapos marinig ang huling sinabi ni Gavin. Pansamantala niyang nalimutan ang mga sinabi ng ina nito at ang pagsampal ng malakas sa pisngi niya. "Seryoso ba siya? Malinaw ang usapan namin Bulong niya sa kanyang sarili. Hindi nga nagtagal ay nakalabas na ng bahay ang mga magulang ni Gavin. "Anong pinagsasabi mong honeymoon Di ba nagkasundo na tayo tungkol sa bagay?" Hindi na niya naituloy ang pagsasalita nang sumabad ang lalaki bilang sagot sa kanyang sinasabi. "Hindi naman ako nauna. Sinabi mo rin sa kanila na kaya mo ako pinakasalan dahil mahal mo ako. Dinagdag ako lang para mas maniwala sila." Pangangatwiran ni Gavin. Napaisip siya sa sinabi ng lalaki at na-realize niya na may point nga naman ito. Pero ang talagang purpose niya, kaya sinabi niya yon sa mga magulang nito, ay para inisin palalo ang mga ito. Sumosobra na rin kasi ang mga ito sa panlalait sa kanya, lalo na ang ina ni Gavin. "O baka naman galing talaga sa kaibuturan ng puso mo yung mga sinabi mo. Tell me, Melanie, in love ka na ba sa akin?" Pagpapatuloy ni Gavin at lumapit pa ito sa kanya habang nagsasalita. Hindi agad siya nakasagot. Nakakatense naman kasi ang mga titig nito sa kanya at lalo pa nitong inilalapit sa kanya ang mukha nito habang naghihintay ng isasagot niya. "Ano, Melanie? Totoo ba?" Muling tanong ni Gavin habang nakatitig pa rin sa kanya. At sa pagkakataong din yun ay sobrang lapit na ng mukha nito sa kanya na para bang gusto na nitong sunggaban siya ng halik. "Hindi no, ang kapal mo naman para mag-assume ng ganyan." Asik niya rito at pagkatapos ay tinalikuran niya ito at nagsimula siyang maglakad patungo sa dining area. Kumuha siya ng malamig na tubig sa ref at uminom. Baka sakaling lumamig din ang ulo niya dahil sa mga sinabi at ginawa ng ina ni Gavin sa kanya kanina. Ibabalik na sana niya ang pitsil na may lamang malamig na tubig sa loob ng ref nang may biglang dumakma nun. Si Gavin yun na ngayon ay nasa likod na niya at dumikit pa ng bahagya ang malapad nitong dibdib sa likod niya nang abutin nito ang pitsil. Hindi niya alam kung sinasadya ba nitong gawin yun o nag-overthink lang siya. Nilingon niya ito at huling-huli niya na sa pitsil na mismo ito umiinom at hindi na gumagamit pa ng baso.
Gumamit ka naman ng baso, hoy! Bulyaw niya rito. Ano pa ang silbi ng baso kung hindi mo rin naman gagamitin? Ganyan ba natutunan mo roon sa nanay mong mapagmataas? Walang prenong sabi pa niya rito. Kagaya mo, gusto ko ring lumamig ang ulo ko at wala na akong panahon para kumuha pa ng baso. Sarkastikong sagot nito sa kanya. Pero teka, bahay ko to, di ba? Kaya bakit mo ako sinesermonan at tinuturuan ang dapat kong gawin? Baling nito sa kanya na para bang may bahagyang pagkainis. Ewan ko sa'yo. Pinaikot niya ang kanyang mata sa kanya ito tinalikuran. Bahala ka kung anong gusto mong gawin dito sa bahay mo. Dagdag pa niya. Maglalakad na sana siya palayo rito nang marinig niya itong nagsalita muli. Bakit ba palagi na lang mainit ang ulo mo sa akin nito mga nakaraang araw? Hindi na kita maintindihan. Matigas ang boses sa sabi nito kaya napatigil siya at muli niya itong nilingon. Mainit ang ulo ko ngayon pero hindi dahil sa'yo kundi dahil dun sa... Hindi na niya itinuloy pa ang kanyang sinasabi nang maalala niya ang ginawa ng ina nito sa kanya at ang mga sinabi nito kanina lang. Wala namang sense kung maglalabas siya ng sama ng loob sa lalaking ito. Kahit papano, ina pa rin nito yun. Never mind. Tinalikuran niya si Gavin. They're forcing me to marry a woman na hindi ko naman kilala. Na hindi ko pa nga nakikita. That woman came from a very rich family. Bilyon-bilyon ang assets at maraming negosyo ang pinapatakbo. The family of that woman was our last hope. According to my parents, para masave ang company namin na bumubulusok pababa ang value sa stock market. Narinig niyang sabi ni Gavin sa seryosong boses, kaya natigilan siya. Hindi naman siya humihingi ng paliwanag mula rito, pero kung ano-ano na ang sinasabi nito. Yun ang unang pagkakataon na nag-open up sa kanya ang lalaki tungkol sa problemang pinagdadaanan nito. Napansin niya ang lungkot sa boses nito at parang nahawa rin siya, kaya muli niya itong nilingon. Do you have a beer? Seryosong tanong niya rito. Itinuro nito ang ref. Agad siyang tumungo roon at muling binuksan ang ref. Pagkatapos ay kumuha siya ng 2 bote ng beer. Let's talk about it over a bottle of beer. Saad niya habang inaabot ang 1 bote ng beer kay Gavin. And besides, wedding day natin ngayon. Deserved nating uminom nito. Dagdag pa niya. And supposedly, honeymoon natin ngayon. Dugtong ni Gavin na may halong panunukso sa boses. Hindi na niya kinontra ang sinabi nito. Inirapan niya lang ito at pagkuway binuksan na niya ang beer na hawak. Umupo siya sa katapat ng upuan kung saan nakaupo ang lalaki. You can continue speaking now. Makikinig ako. Seryosong saad niya habang nakatingin sa mga mata ng lalaki. Nagsalubong ang kanilang mga mata at napansin niya na parang may malaking problema nga itong pinagdadaanan. Ilang segundo pa ang lumipas at umiwas na ng tingin ng lalaki na para bang bigla na lang nahiya. This is unbelievable. Mahinang sabi ng lalaki. Nag-aalangan na ito ngayon na magpatuloy sa pag-o-open ng problema nito sa kanya. Huwag ka na mahiya. Mag-asawa naman tayo eh. Patuloy niya sa pag-uudyok dito. Napatingin naman ito bigla sa kanya. Mag-asawa lang sa papel at hanggang dun lang yun. Agad niyang bawi rito. Baka kung ano nang iniisip mo, huwag kang ano dyan. Dagdag pa niya. Napatango-tango naman ang lalaki na para bang natauhan din bigla. We can be friends naman, di ba? Pagpapatuloy niya. Pagkatapos ay uminom siya ng beer. Pero kung ayaw mo na magkwento, okay. Hindi na niya natapos ang sinasabi nang magsalita na ang lalaki sa seryosong boses. Mula nang humalili ako sa aking ama bilang CEO ng company namin, sunod-sunod ng problemang dumating. Maybe because I'm not really into business. Filmmaking talaga ang hilig ko. Pero pinilit nila ako mag-aral ng business dahil wala raw ibang magmamana ng lahat ng negosyo namin kundi ako. Pagkikwento ni Gavin sa seryosong boses. Panay lamang ang tango niya habang seryosong nakikinig sa lalaki. At pagkuwan ay umiinom siya ng beer. Matagal na nilang pinupush ang arranged marriage sa anak na bilyonaryo dahil para raw yun sa kinabukasan ng kumpanya namin na unti-unting humihina dahil na rin sa dami ng kakompetensya. Siyempre, hindi ako papayag dahil personal na buhay ko to. Ako ang dapat nagde-decide nun.
Pagpapatuloy ni Gavin sa seryoso pa ring boses. Pagkatapos ay tumungga na rin ito ng beer. Halos maubos nito ang laman kaya kumuha pa siya ng 2 bote. Tigisa sila ng lalaki. Pasensya ka na at mukhang napapalalim na ang ating usapan. Seryosong saad ni Gavin matapos nitong inumin ang natitirang laman ng beer sa bote na hawak nito. Okay lang naman eh, agad na sagot ni Melanie. Pinasalpok pa niya ang bote ng beer na hawak niya sa bagong bukas na beer na hawak naman ni Gavin. Ngumiti siya sa lalaki nang muli itong bumaling ng tingin sa kanya at sandali silang nagkatitigan. How about you? Ano naman ang istorya ng buhay mo? Sinusubukan na ng lalaki na mag-usisa tungkol sa pagkatao niya. Wala ka pang ikinekwento sa akin tungkol sa buhay mo. Dagdag pa nito. Hindi agad siya sumagot at uminom lang ulit ng beer. Ang totoo, nagdadalawang isip pa rin siya kung mag-share ba siya rito tungkol sa personal niyang buhay. Bagamat unti-unti nang gumagaan ang loob niya rito, ay hindi pa rin siya sigurado kung magtitiwala na siya at sasabihin na ang sikretong tinatago niya. I think hindi pa to ang tamang oras para i-share ko sa iyong tungkol sa personal kong buhay. Siguradong kukulangin ang gabing to kung magkikwento ko sa iyo ngayon. Sabi na lang niya. Kahit abutin pa tayo ng umaga rito, walang problema sa akin. Agad na sagot ng lalaki. Marami pa namang nakareserbang alak dyan. Pahabol pa nito. Napangiwi naman siya. Ang lakas ng loob mong magbanggit ng alak. Akala mo naman ang lakas mong uminom. Ang bilis na mamalasing. Pabulong niyang sabi. Don't you think it's a bit unfair kung ako lang magkikwento? Hirit ni Gavin. Okay. Pagkatapos mo magkwento, ako naman ang magkwekwento sa iyo tungkol sa buhay ko. Nakangiting sabi niya. Sounds fair now. Agad na sagot ni Gavin, na tila ba biglang natuwa dahil sa sinabi niyang yun. At gaya nga ng sinabi ko kanina, matatagalan tayo kapag ako na nagkwento. Kaya kailangan natin ang pulutan habang nagiinom tayo. Pagkatapos magsalita ay tumayo siya para mag-prepare ng pwede nilang gawing pulutan. Maglalakad na sana siya patungo sa ref nang bigla siyang makaramdam ng pagkahilo. Hindi niya nabalanse ang sarili. Dahilan para matumba siya. Are you okay? Puno ng pag-aalalang tanong ni Gavin. Doon lang niya napansin na sa mga bisig pala ng lalaki siya bumagsak. At ngayon ay titig na titig siya sa maamo at magandang mukha nito. Bagamat pakiramdam niya ay parang umiikot ang paligid nila. Are you trying to flirt with me? Marahan niya pang hinaplos ang pisngi ng lalaki habang nagtatanong. Mukhang lasing na siya. She's starting to act differently now. Nagiging mapang-akit na rin ang mga tingin niya rito. Kung yun ang sa tingin mong ginagawa ko, then yun ang paniwalaan mo. After all, we're married now. Mapang-akit din ang boses ni Gavin habang nagsasalita at hindi niya maiwasang mapatitig dito habang ibinubuka-buka nito ang bibig. Nakaramdam siya ng kakaibang kilig, kaya ipinulupot niya ang 2 niyang kamay sa leg nito. Oo nga, mag-asawa na nga tayo. Pero bakit walang honeymoon na naganap? Hindi na niya nakontrol ang mga salitang lumalabas sa bibig niya, maging ang mga kilos niya. Dahil pagkatapos niyang magsalita, ay dahan-dahang inilapat niya ang mga labi sa labi ng lalaki. Kitang-kita naman ang pagkagulat sa reaksyon ni Gavin dahil sa ginawa niyang yun. Nanlaki pa ang mga mata nito, pero parang nanaig pa rin ang pagka-gentleman nito at hindi naman sinamantalang sitwasyon. Pinigilan nitong sarili kahit naramdam niya na gusto rin nito ang ginawa niya at kahit hindi ito magsabi, ay batid niya na nasasabik din ito sa kanya. Ilang sandali pa'y naghiwalay na ang kanilang mga labi. Muli niya tong tinitigan gamit ang mapang-akit niyang mga mata. Do you like it? She's slowly getting wild now. Siguro dahil sa init ng katawan na dulot ng alak na dumadaloy sa kanyang katawan. Bakit parang wala man lang epekto sa'yo? Bakla ka ba? Tila ba may halong panghahamon na sabi niya rito. Siguro bakla ka nga talaga. At yun talagang dahilan kung bakit ayaw mo magpakasal dun sa mayamang babaeng pinili ng mga magulang mo para sa'yo. Dagdag pa niya. Nagtiim ang bagang ni Gavin kasabay ng pamumula ng mukha nito
na para bang napiko nito bigla. Bakla pala ah. Kasabay ng pagsasalita ni Gavin ay ang paghapit nito sa bewang niya at hinila pa siya nito palapit. Dahilan para magdikit ang kanilang mga katawan na tila ba lalong nag-init. Napatili siya ng bahagya dahil sa hindi inaasahang ginawa ng lalaki. Muli silang nagkatitigan habang magkadikit ang kanilang mga katawan. At habang nakatitig siya rito, ay parang lalo pang tumitindi ang pagnanasa niya na matikman hindi lang ang mga labi nito. You really want to do it, ha? Pabulong na sabi ng lalaki. Pagkatapos ay binuhat siya nito at inihiga sa mesa. Ilang sandali pa ay dahan-dahan na nitong hinubad ang kanyang kasuotan. Hindi siya pumalag dahil gusto niya rin. Bakit ba? Mag-asawa naman sila. After that night, they started to act like a real married couple. Inaasikaso niya na ang lalaki bago ito pumasok sa trabaho at kapag umuwi ito. Kagaya ng ginagawa ng mga babaeng may bahay sa asawa ng mga ito. She's happy with her new role. At habang tumatagal, mas lalong nagiging malinaw sa kanya ang gusto niya. Napangangatawanan na niya ang ginawa nilang pagpapakasal. Nakikita rin kasi niya sa lalaki na pareho sila ng gusto at nararamdaman. Hanggang sa lumipas ang 1.5 buwan, naramdaman niya na parang may kakaibang nangyayari sa kanya. Madalas siyang nahihilo at nasusuka. May pagkakataon pa nga na bigla siyang nawalan ng malay. Mabuti na lang at nakita siya ng kasambahay. Hindi kaya buntis ako? Tanong niya sa kanyang sarili matapos ma-realize ang posibilidad na yon. Agad siyang nagpa-test sa klinik at nang sabihin na ng doktora ang resulta, ay sobrang natuwa siya at napahiyaw pa siya ng bahagya. Siguradong matutuwa nito ang asawa ko. Saan niya naabot tainga pa rin ang mga ngiti. Go ahead, Mrs. Enriquez. Sabihin mo na magandang balita sa asawa mo. Nakangiti ring sagot ng doktora. Congratulations to the both of you. Pahabol pa nito. Matapos magpaalam ay nagmamadali na siyang lumabas mula sa klinik. Excited siyang pumasok sa sasakyan at nag-drive pa uwi sa kanilang bahay. Halos hindi mawala ang mga ngiti sa kanyang labi. Subalit nawala ang mga yon nang marinig niya na may nagsisigawan sa sala. Parang mayroong malaking pagtatalo na nagaganap. Kailangan mo nang kumilos, Gavin. Hiwalayan mo na ang babaeng kinakasama mo kung ayaw mong mawala sa atin ang kumpanya na pinaghirapan kong itayo. Ang ama ni Gavin ang nagsalita. Hindi yun pasigaw subalit may diin ang mga salitang binitiwan nito. Kami na ang bahalang magpawalang bisa sa kasal niyo. At kung naaawa ka naman sa kanya, sa estado ng buhay niya, kami na rin ang bahala. Siguro naman kusa nang aalis ang babaeng yun kapag binigyan namin siya ng 1 milyon. Pagpapatuloy pa nito. Maayos na ang buhay namin ni Melanie, Dad. Mahal ko siya at hindi ko siya hahayaang mawala sa akin. May diin-din na mga salitang binitiwan ni Gavin. Nagdulot sa kanya ng sobrang kaligayahan ang mga narinig mula sa lalaki. Sigurado na siyang mahal nga siya nito at handa siya nitong ipaglaban. Ano ang pipiliin mo, Gavin? Ang lintik na pagmamahal na yan o ang kumpanya? Ang ina naman ni Gavin ang nagsalita, pero pasigaw at masyadong maotoridad. Kung ano man ang problema kinakaharap ng kumpanya, ako na ang bahalang umayos nun. Pangangatwira ni Gavin. Hindi pa man ito tapos magsalita ay sumabad na ang ina nito. Enough is enough, Gavin! Hinayaan ka na namin gumawa ng paraan. Pero may nangyari ba? Mas lalo pang nalulugi ang kumpanya. Halos pasigaw pa rin ang boses na sabi ng ina ni Gavin. Isa na lang ang paraan para maisalba ang kumpanya natin. Pagpapatuloy nito. May asawa na ako, Ma'am, kaya hindi niyo ako mapipilit. May isa pang option. Kung makukumbinsi lang sana natin ang MVC Enterprises na makipag-partnership sa atin, sigurado makakabawi ang kumpanya natin. Malaki ang may tutulong nila sa atin dahil sa pagiging sobrang powerful nila. Seryosong sabi ng ama ni Gavin. Parang may biglang kumurot sa puso niya dahil sa narinig. She knows MVC Enterprises very well. But all this time, wala siyang idea na ang kumpanyang yun ang magsasalba sa kumpanya ni Gavin at pamilya nito. Maaari niya sanang matulungan ang asawa sa problema nito sa kumpanya, pero may isang dahilan kung bakit hindi niya yun gagawin.
Kaya lang mahirap makalapit sa MVC Enterprises. At kung makalapit man tayo sa kanila, siguradong hindi rin nila tayo papansinin. Pagpapatuloy ng ama ni Gavin na may disappointment sa tinig. Ako na bahalang gumawa ng paraan, Dad. Good thing at binanggit mo ang tungkol dito. Confident na sagot ni Gavin sa ama nito. Tumalikod na si Melanie at nagpa siyang lumabas na ulit ng bahay. Babalik na lang siya kapag nakaalis na ang mga magulang ng asawa niya. Subalit nabitawan niya ang hawak na pregnancy test kit na may positive na resulta at nagdulot ng ingay ang pagbagsak nun sa sahig. Napadpad sa dako niya ang tingin ni Gavin, pati na rin ang mga magulang nito. Babe! Nagmistula siyang estatwa mula sa kanyang kinatatayuan at hindi na nakagalaw pa nang marinig niya na tinawag siya ng kaniyang asawa. Papalapit na ito sa kanya, kaya dali-dali niyang pinulot ang pregnancy test kit at itinago yun sa shoulder bag niya. Ilang sandali pa'y nasa harap na niyang lalaki. Kanina ka pa ba rito? Did you hear everything? May pag-aalalang tanong ni Gavin. Hindi. Kararating ko lang. Agad niyang sagot. Pero umiiwas siya na mapatingin dito. Ayaw niyang mahalata nito na nagsisinungaling siya. Nangako si Gavin sa mga magulang nito na gagawa ito ng paraan regarding sa option na partnership sa MVC Enterprises. Pagkatapos ay pinaalis na nito ang mga magulang. May problema na naman pa sa company niyo, babe? Mukhang galit na naman ang mami mo. Seryosong tanong niya kay Gavin matapos itong umupo sa tabi niya. Pinipilit na naman nila akong magpakasal dun sa mayamang babae na sinasabi nilang magsasalba sa kumpanya namin. Sagot ng kanyang asawa matapos itong magpakawala ng buntong hininga. Hindi sila nakakaintindi na may asawa na ako, kaya hindi na ako pwedeng ikasal pa. Dagdag pa nito, kasabay ng pagtingin at pagkindat sa kanya. Sa kabila ng problemang pinagdadaanan ng lalaki, ay nagagawa pa rin itong maglambing at pakiligin siya. And that brings so much joy to her heart. Pero sa kabilang banda, mas lalo namang tumitindi ang takot na nararamdaman niya. Takot na baka mawala rin sa kanya ang asawa niya. Na baka mapilitan din itong magpakasal sa mayamang babae na sinasabing magsasalba sa kumpanya nito. Posible yun mangyari, kahit pa sabihing kasal na sila ni Gavin. Lahat ay kayang gawing posible ng pera. Hoy babe, okay ka lang ba? Ba't bigla ka nalang natahimik dyan? Usisa ni Gavin at tinapik pa nito ng bahagya ang balikat niya. Wala. Naalala ko lang ang parents ko. Pagsisinungaling niya rito. Ang totoo kasing nasa isip niya ay ang desisyon niyang pag-step in at tumulong sa kinakaharap nitong problema sa kumpanya. Nakapag-desisyon na siya. Kakausapin niya ang CEO ng MVC Enterprises at gagawin ang lahat para pumayag ito na makipag-partnership sa kumpanya ni Gavin. Kung yun lang ang tanging paraan para maisalba ang kumpanya ng kanyang asawa at tuluyang mapigilan ang pagpapakasal nito sa mayamang babae ay gagawin na niya. Kumusta pala ang pagpapacheck up mo? Anong findings? Pag-iba ni Gavin ang usapan. Nang nagpaalam siya rito, hindi niya sinabi sa OB-GYN clinic siya pupunta. Sinabi niya lang na magpapacheck up siya. Tumanggi rin siya na samahan siya nito dahil gusto niya itong sorpresahin. Pero ngayon, nagdadalawang isip na siya kung sasabihin niya rito ang tungkol sa pagbubuntis niya. Iniisip niya na baka makadagdag lang yun sa pinoproblema nito. It's not the right time yet. Kailangang maayos muna ang problema ng kanyang asawa sa kumpanya at sa pamilya na rin nito. Kailangan ko raw magpahinga. Na-overwork ko na raw kasi ang katawan ko. Pagsisinungaling niya rito. Sabi ko naman kasi sa'yo, huwag ka nang gumawa ng gawaing bahay. May mga kasambahin naman tayo. Hayaan mo sila na lang ang gumawa nun. Pagsisermon ni Gavin. Mas maganda kasi kung asawa mo mismo ang mag-aalaga sa'yo, babe. Sagot niya kasabay ng pagyakap dito. Pagkatapos ay hinalikan niya ito sa pisngi, sa leeg, hanggang sa makarating na sa mga labi nito. At syempre, mainit na tagpo na ang kasunod nun. Nang sumunod na araw ay tumungo siya sa mansyon ng CEO ng MVC Enterprises para isakatuparan ang ipinangako niya sa kanyang sarili. Dire-diretso siyang pumasok sa loob hanggang sa makarating siya sa sala ng mansyon.
Halata ang pagkagulat sa ekspresyon ng dalawang may edad na nakaupo sa sofa at isang binatilyo na katabi ng mga ito. "You're back, Melanie!" Naluluhang sabi ng matandang babae. Ilang sandali pa'y ang binatilyo naman ang lumapit sa kanya at agad siyang niyakap. "Is that really you, Ate Mel? What happened to you? Bakit ganyan ang itsura mo? Saan ka ba tumira all this time na nawala ka?" Umiiyak na rin ang binatilyo habang nagsasalita. Malamang naaawa ito sa kanya dahil sa laki ng ipinagbago ng katawan niya. Masyado niya kasing sineryoso ang role niya bilang asawa ni Gavin. "I'm glad at bumalik ka na, anak. Sana hindi mo na maisipang pang lumayas ulit." Sabi naman ng matandang lalaki na nakatayo lang at pinapanood sila. Ito ang CEO ng MVC Enterprises na kailangan niyang kausapin. Walang iba kundi ang kanyang ama. "Nagbago na rin ba ang isip mo? At pumapayag ka na sa gusto naming mangyari?" Pagpapatuloy ng kanyang ama na lalong nagpabigat ng pakiramdam niya. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa rin ito nakakalimutan ang gusto nitong ipagawa sa kanya. Desidido pa rin itong ipakasal siya sa lalaking napili nito para sa kanya na hindi naman niya kilala. "Honey naman, kauuwi lang ni Melanie. Yan agad ang isasalubong mo sa kanya?" Agad na saway ng kanyang ina sa kanyang ama. Natigilan naman ang kanyang ama at parang nakonsensya bigla. "Actually, kaya ako bumalik para pag-usapan ang tungkol sa bagay na yan." Seryosong sabi niya kasabay ng pag-abot niya sa kamay ng kanyang ina at pagbaling niya ng tingin dito. Pagkatapos ay sa kanyang ama naman siya tumingin na ngayon ay maaliwalas na ang mukha at napangiti pa ng malapad. "Talaga, anak? Pumapayag ka na ba sa gusto namin?" Pagkukumpirma ng kanyang ama na dali-daling lumapit sa kanya at napahawak pa sa magkabila niyang balikat. Malapad pa rin ang ngiti nito na parang sobrang natutuwa dahil sa narinig mula sa kanya. Tumango-tango naman siya bilang tugon sa kanyang ama. "You made the right decision, anak." Natutuwang saad ng kanyang ama. "Para sa kapakanan mo naman to. Hindi naman kami gagawa ng isang desisyon kung alam naming hindi makabubuti sa'yo." Dagdag pa nito. "I have one condition though." Seryosong sabi niya habang nakatingin sa kanyang ama. "Walang problema, anak. Sabihin mo lang kung anong gusto mo at tutuparin namin yun para sa'yo." Agad na sagot ng kanyang ama. Nakitang-kita pa rin ang excitement sa ekspresyon ng muka. "May isang kumpanya na malapit ng malugi. Malaki ang utang na loob ko sa may-ari ng kumpanya na yon dahil siya ang tumulong sa akin nung lumayas ako rito. Para makabawi, gusto ko na siya naman ang tulungan ngayon." Paglalahad niya at habang nagsasalita siya, hindi niya napigilan ang pangingilid ng mga luha. "Gusto kong mag-invest ka sa kumpanya na yon, Dad, at gawin mo ang lahat para makabangon sila." Pagpapatuloy niya habang pilit na pinipigilan ang pagbuhos ng mga luha. "Yun lang ba, anak? Walang problema sa akin. Madali lang yan." Seryosong sagot ng kanyang ama. Niyakap naman siya ng kanyang ina at hinaplos-haplos ang likod niya. Marahil ay napansin nito ang maluha-luha niyang mga mata habang nagsasalita siya kanina. "So, pwede na bang mag-schedule ng meeting niyo ng mapapangasawa mo? Kasama ng pamilya niya. At kami ng mami mo?" Pagpapatuloy ng kanyang ama, na naroon pa rin ang excitement sa ekspresyon. "Honey naman, kararating lang ni Melanie. Bigyan na muna natin siya ng..." Hindi na natapos ng kanyang ina ang sinasabi nang sumabad siya. "It's all right, ma'am." Suway niya sa kanyang ina. "Mas okay nga kung mas maaga. Kahit bukas, pwede na tayo makipag-meet sa kanila." Dagdag niya. "Okay, then bukas na bukas, makikipag-meet tayo sa kanila." Natutuwa pa rin sagot ng kanyang ama. Muli siya nitong hinawakan sa magkabilang balikat at pagkatapos ay ginulo ng bahagya ang buhok niya na parang bata. "Good job, anak." Pagkasabi tumalikod na ito at may kung sinong tinawagan. "Sigurado ka bang okay ka lang talaga, anak?" Nag-aalalang tanong sa kanya ng ina. "Pasensya ka na sa dad mo, ha?" "Okay lang po talaga ako, ma'am." Agad niyang sagot dito. "Ano gusto mo? Gusto mo bang kumain o kaya lumabas?" Patuloy nito sa pagtatanong.
Gusto ko po sanang umakyat na sa kwarto ko at magpahinga na muna. Seryosong sagot niya rito. Sure, halika at ihatid na kita sa kwarto mo. Alok ng kanyang ina, subalit tinanggihan niya ito. Mag-isa siyang tumungo sa kwarto at pagpasok niya sa loob ay hindi na niya napigilan ang pagbuhos ng mga luha niya. Tuloy-tuloy yun at parang walang katapusan. Siguradong hahanapin siya ni Gavin at mag-aalala ito ng sobra sa kanya kapag hindi siya umuwi sa bahay nito. Pero kailangan niya yung gawin. Ayaw niyang masira ang kumpanya nito. At higit sa lahat, ay ayaw niyang magpakasalito sa babaeng hindi naman ito gusto. Sa madaling salita, gusto niyang maging masaya ito. Kahit ang kapalit, ay kailangan niyang isuko ang sarili niyang kasiyahan. Kinagabihan, gaya nga ng inaasahan niya, ay sunod-sunod na text messages ang natatanggap niya mula kay Gavin. Halos hindi rin ito tumitigil sa kakatawag sa kanya, pero hindi niya sinasagot. Hindi niya alam kung anong sasabihin niya o kung ano ang idadahilan niya rito. At sa isang banda, naisip niya na makabubuti siguro kung maglalaho na lang siyang bigla sa buhay nito. Ngunit naalala niya ang sanggol sa loob ng tiyan niya. Diyos ko, tama ba itong ginagawa ko? Bulong niya sa kanyang sarili habang hinahaplos-haplos ang kanyang tiyan. Hanggang sa bigla siyang natauhan at naisip na hindi maganda kung bigla na lang siyang maglalaho nang wala man lang pasabi. Mag-aalala lang sobra si Gavin sa kanya at baka kung saan pa ito makarating kakahanap sa kanya. Kaya naman ang muli itong tumawag ay hindi na siya nagdalawang isip na sagutin yon. Thank God at sinagot mo rin, Melanie. Nasaan ka ba? Kanina pa ako naghihintay at sobra na ako nag-aalala sa'yo. Hindi pa man niya ibinubuka ang kanyang bibig. Nagsalita na agad si Gavin na nasa kabilang linya. Hindi agad siya sumagot. Kusang naglalaglagan ang mga luha mula sa kanyang mata nang narinig niya ang boses ni Gavin. Are you okay? Nasaan ka at pupuntahan kita? Sabihin mo sa akin ang address kung nasaan ka ngayon at susunduin kita. Pagpapatuloy ni Gavin. Halatang halata sa boses nito ang sobrang pag-aalala. Pinunasan niya mga luhang umaagos sa pisngi gamit ang kanyang kamay at pinilit na pakalmahin ang sarili. I'm sorry, Gavin. Hindi na ako uwi sa bahay mo. Gusto ko na makipaghiwalay sa'yo. Sinadya niyang tigasan ang boses para mapaniwala ang lalaki. Kahit ang totoo, gusto na niyang mapahagulhol ng iyak. What? Gulat na tanong ng lalaki. What are you saying? Nakikipaghiwalay na ako sa iyo, Gavin. Nalulugi na ang kumpanya niyo, and soon, you will become a loser. So, it's not wise na magstay pa rin sa iyo. Kalimutan mo na ako. Pagpapatuloy niya sa pagsisinungaling. You're joking. Hindi makapaniwalang sagot ni Gavin. I'm actually telling the truth. Kaya please, wag mo na akong guluhin. Bumalik na ako sa pamilya ko, sa totoong buhay ko, sa totoong mundo ko. Giit niya rito sa matigas pa ring boses. And by the way, nakalimutan kong sabihin sa'yo. I'm already engaged at nakatakda na kami ikasal ngayong taon. Null and void naman ang kasal natin dahil sa kontrata, di ba? Itinodo niya na talaga to the highest level ang pagsisinungaling sa lalaki. Para sa kanya ay mas okay na yon. Napagkamuhi sa kanya ang idulot ng paghiwalay nila kaysa naman sobrang kalungkutan at pag-aalala sa kanya. Hindi na niya hinintay pa na sumagot ang lalaki at ibinaba na niya ang kanyang cellphone. Kasabay ang pagputol niya sa linya na nagkokonekta sa kanilang dalawa. Nang sumunod na araw ay naghanda na siya para sa pagtupad sa ipinangako niya sa kanyang ama. Napagpasyahan nito na makikipag-meet sila sa lalaking pakakasalan niya at ng mga magulang nito ng tanghaling yon. Kaya naman 10:00 pa lang ng umaga ay nagsimula na siyang maghanda. Nauna sila sa meeting place na isang sosyal na Chinese restaurant. Inabot na sila ng halos 30 minutes sa paghihintay pero wala pa ring dumarating na isa man lang sa mga taong imimit nila. Darating pa kaya sila? Nakakunot ang noong sambit ng ama niya habang patingin-tingin sa cellphone nito. Naghihintay ng tawag o update mula sa pamilya na imimit dapat nila ngayon. Samantalang siya ay tahimik lang. Nag-iisip pa rin kung tama ba talaga ang ginagawa niya. Nagpalit na rin siya ng numero ng kanyang cellphone, kaya siguradong hindi na siya makakontak pa ni Gavin. Pupunta lang po ako sa restroom, ma'am, dad.
Pagpapaalam niya sa mga magulang niya. Nagbabadya na naman kasi ang mga luha na bumagsak mula sa kanyang mga mata. Bilisan mo lang, anak. Sa loob ng 15 minutes, kapag hindi pa sila dumating, uwi na tayo. Sagot ng kaniyang ama sa kanya. Tumango naman siya bilang tugon at pagkatapos ay tumungo na siya sa restroom. Malapit na siya roon nang makasalubong niya ang sobrang pamilyar na lalaki. At sa sobrang gulat niya, hindi siya nakapag-react agad. Hanggang sa makalapit ito sa kanya. Melanie, salamat at nagkita tayo. Kailangan natin mag-usap. Marami kang dapat ipaliwanag sa akin. Halos hindi maipaliwanag ang nararamdaman na sabi ni Gavin nang makalapit ito sa kanya. He looks miserable at parang hindi na natutulog mula nang umalis siya sa bahay nito. I clearly said na nakikipaghiwalay na ako sa iyo. Hindi na kita kailangan. Bumalik na ako sa totoong mundo ko. At magpapakasal na rin ako sa lalaki na katakda at karapat-dapat sa akin. Simple as that, Gavin. Hindi ko na kailangan pang magpaliwanag sa iyo. Matigas ang boses na sagot niya rito. Sa phone lang tayo nag-usap, Melanie. Hindi ko tatanggapin. Hindi pa man tapos magsalita si Gavin, ay tinalikuran na niya ito. Iiwan na sana niya ito, pero pinigilan siya nito at hinawakan pa siya sa braso. Don't touch me, Gavin, at tigilan mo na rin ako. Pasigaw na sabi niya rito at naitulak pa niya ito ng bahagya. Dahilan para magtinginan sa kanila ang ilang mga tao roon. Natigilan si Gavin at sinamantala niya agad ang pagkakataon na yun para makalayo rito at bumalik sa table kung nasaan ang mga magulang niya. Ma'am, Dad, umalis na po tayo rito. Umuwi na po tayo. Humahangos sa sabi niya matapos niyang makalapit sa mga magulang niya. But they're already here, anak. Sagot ng kanyang ama habang itinuturo ang tinutukoy nito na nakaupo sa harapan nito. Noon lang niya napansin na naroon na pala ang hinihintay nila. Hi, ikaw ba si Melanie, ang mapapang-asawa ng pamangkin namin? Ang babae na nasa harap nilang tumayo at bumati sa kanya na halos abot taingang ngiti. Nasa ibang bansa ang mga magulang ni Clyde at bukas pa ang balik nila. Kaya kami na lang ang tita at tito niya ang sumama sa kanya. Maikling paliwanag pa nito. Nasa na nga ba si Clyde? Akala ko ba pumasok na siya rito? Ang lalaki naman na nagsalita habang palingalinga sa paligid at hinahanap ang pamangkin. Baka nagpapark lang ng kotse. Sambit ng asawa nito. Are you okay, anak? Pabulong na tanong sa kanya ng mami niya matapos itong lumapit sa kanya. Pwede po bang lumipat na lang tayo ng please, mami? I feel uncomfortable here. Mahinang pakiusap niya sa kanyang ina. Hindi pa nakakasagot ang mami niya nang marinig niyang nagsalita ang tita ng lalaking mapapangasawa niya. There he is! Nandito kami, Clyde! Pagtawag nito sa pamangkin. Mukhang dumating na ang lalaking mapapangasawa niya. Ibig sabihin ba nun ay hindi na sila makakaalis sa restaurant na yon? Paano kung makita siya ni Gavin? Baka biglang gumawa ng eksena ang lalaking yon. I'm sorry kung late po ako, tito, tita. Natigilan siya matapos marinig ang isang pamilyar na boses. Kahit nakatalikod siya rito at hindi ito nakikita, ay kilalang kilala niya yon. At para makumpirma kung totoo ang hinala niya, ay dahan-dahan niya itong nilingon. Gavin? Gulat na saad niya kasabay ng pamumula ng pisngi niya at pangingilid ng mga luha sa mga mata. Yes, iha. Siya ang aming pamangkin, si Gavin Clyde Enriquez. Ang babae na nagpakilalang tita ng lalaking mapapang-asawa niya ang nagsalita. Teka, nag-meet na ba kayong dalawa? Hindi siya makasagot at nananatiling nakatitig kay Gavin. Nagmistula na rin siyang estatwa mula sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya lubos akalain na ang lalaking napili ng mga magulang niya para maging asawa niya ay si Gavin. Samantala si Gavin naman ay halatang nagulat din at hindi rin inaasahan ang tagpong yun. Maging ang mga magulang niya, tito at tita ng lalaki, ay takang-taka rin na nakatingin sa kanila. Naghihintay ng sagot mula sa kanila. Pagkatapos ng halos 1 minuto na nakatitig sila ni Gavin sa isa't isa, ay humakbang na ang lalaki at tumungo sa upuan na nakareserba para rito. Yes, we already met before. Noong tinatakasan niya ang mga lalaking humahabol sa kanya,
Ako ang tumulong sa kanya para makalayo. Sa wakas ay nagsalita rin si Gavin bilang sagot sa tanong ng tita nito. Subalit siya ay hindi pa rin makapagsalita at nananatili pa rin sa kanyang kinatatayuan na parabang estatwa. Hindi pa rin nagsisink in ng tuluyan ang revelasyon na natuklasan niya ngayon. Melanie. Mahinang tawag sa kanya ng kanyang ama at bahagya pa nitong tinapik ang kamay niya, dahilan para makabalik siya sa katinuan. Dali-dali siyang naupo sa kanyang upuan na nasa tabi ni Gavin. That was the time na nagpasya akong lumayas sa bahay. Pero nakita ko ng mga security guards ni Daddy at ang mga guardia niya sa mansyon kaya hinabol nila ako. At yun nga, tinulungan ako ni Gavin. Pagkikwento niya. Hindi niya alam kung ano pa ang ikikwento ni Gavin sa mga ito. Kung mag-share pa ito ng ibang impormasyon tungkol sa relasyon nila, ay susuportahan na rin lang niya ito. Hindi na siya nagsalita pa at nakinig na lang sa kwentuhan ng mga magulang niya at ng tito at tita ni Gavin. Ang totoo ay gusto niya na lang matunaw na parang yelo dahil sa sobrang hiya na nararamdaman niya para kay Gavin. Ang dami-dami pa niyang sinabi rito na siguradong ikinasakit ng kalooban nito. Ganun din pala ang magiging ending. Napahaplos din siya bigla sa kanyang tiyan matapos maalala ang baby na nagsisimula ng mabuo sa loob nun. Mukhang magkaka-happy ending din tayo, anak. Sabi niya sa kanyang sarili. Are you okay? Nagulat siya nang maramdaman ang pagdikit ng palad ni Gavin sa kamay niya na nasa ibabaw ng mesa. Hindi niya napansin na nangingilid na pala ang mga luha niya at mukhang napansin yun ng lalaki. Iha, I'm okay. Agad niyang sagot dito habang napapatango-tango. Huwag mo na ulit gagawin yun, ha? Pabulong na sabi nito sa kanya. Alam niya kung ano ang ibig nitong sabihin, pero hindi siya tumugon dito. Nakatingin lang siya rito at pinagmamasdan ang mukha nito na ngayon ay maliwalas na. Pagkuway bumaling na ulit ng tingin ng lalaki sa tito at tita nito at nagsalita. We can set the marriage as early as possible. Kung maaari nga, this week may kasal na kami ni Melanie. Pagbibigay ni Gavin ng suggestion. Mukhang nagmamadali ang groom natin, ah. Agad na komento ng tito ni Gavin na abot tayo nga ngiti. Tanungin muna natin sina Mr. and Mrs. Vasquez kung okay sa kanila. Patuloy nito na sa mga magulang niya nakabaling ang tingin. Napatingin naman ng malapad ang ama niya dahil sa sinabing yun ni Gavin. Mukhang na-love at first sight ka sa anak namin, ah, Gavin. Napapangiti pa rin na komento ng kanyang ama. Wala ring problema sa amin kung gusto mong magmadali. Si Melanie ang dapat nating tanungin tungkol sa bagay na yan. Sumabad na rin ang mami niya at pagkatapos ay nagsitinginan ng lahat sa kanya. Naghihintay ng sagot niya. Okay po sa akin ang next week. Medyo nahihiyang sagot niya. Kung ganon, simulan na natin ang preparasyon. Agad na deklara ng tito ni Gavin. Napatayo pa ito at abot tayo nga na binati si Gavin, pati na rin siya. Kung nandito lang ang parents mo, Gavin, siguradong matutuwa mga yon. Pahabol pa nito kay Gavin na nakabaling ng tingin. Naging matagumpay ang kasalan at pagkatapos noon ay tinupad naman ng dad niya ang pangako nito na tutulungan ang kumpanya ni Gavin hanggang sa makabawi ito at muling mamayagpag. Nang malaman ng mami ni Gavin kung sino siya, ay humingi ito ng tawad sa lahat ng nasabi at nagawa nito sa kanya. Para magkaroon siya ng kapayapaan, ay pinatawad ito ni Melanie. Paglipas ng 9 na buwan, ay isinilang naman niya ang malusog na batang babae na lalo namang nagpakulay sa mundo nilang dalawa. Ano palang gagawin mo sa bata kung sakaling sa ibang lalaki kay pinakasal ng mga magulang mo? Tanong ni Gavin sa kanya habang kalong nito ang kanilang anak. Sasabihin ko ang totoo para iwan niya ako? Natatawang sagot niya. Kapag nangyari yun, pwede na ako bumalik sa'yo. At sigurado ka talagang tatanggapin kita, ha? Pabirong sabi ng asawa niya. Bakit? Hindi ba? Hindi. Dahil hindi kita hahayaang magpakasal sa iba. Pupunta ako sa kasal mo at sisigaw ako ng, itigil ang kasal! Nagkatawanan silang dalawa. Kung minsan ay mapaglaro ang tadhana. Tinakasan na niya ang maikasal noon kay Gavin, pero sa poder din siya nito napunta. Tumakas siyang muli sa poder nito at sa bisig pa rin siya nito nauwi.
Kung hindi pa sila para sa isa't isa, ewan na lang niya. The End. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!